sinubaybayan si Miggy Montenegro. Ang other half ng isa sa mga pinaka-iconic on-screen couples. Ibig ng buhay ni John Lloyd ang hindi may tatangging kilig at pag-ibig. Sa kwento ni Miggy at Lyda, nagpapatunay rito ang mga importanteng babae sa buhay ni Miggy at John Lloyd. Miggy Montenegro is Miggy because of John. If it were another actor, hindi ko kilala ko si Miggy Montenegro. Parang mixture na si John Lloyd and Miggy mixed well together. Nagkita. Maraming parang pinimigay ang pangalan kay John Lloyd. Same ni John Lloyd. John Lloyd! Timing, nahuli. John Lloyd! Yung game niya, nakapala niya. Hindi! Panalo siya sa acting. At saka alam mo yung mga Bakit? Dinaklig? Dinaklig. Gumanon siya sa agad. hindi na siya, hindi na siya talaga. Nawawala si John Lloyd. Hindi nakahawa ako rin. Hinilay na talaga ako. So yun yung nakakahawa sa kanya. Ang husay ni John Lloyd sa mga papel tulad ni Miggy. Sinasabi ng kanyang pagiging isang gentleman sa totoong buhay. Bilang isang lalaking may malasakit. Pagmamahal sa bawat babae mahalaga sa kanya. Pagpapahalaga na talaga namang nakikita at nadarama sa sweetness ni John Lloyd on and off screen. Si Lloydie kasi, hindi mo matatawaran ang respetong ibibigay sa'yo. Lloydie kasi is a friend eh. Lloydie will always be special. Kasi nga, kaibigan ko siya. Hindi siya napapagod na gumawa ng mga bagong characters. Iba siya per pelikula. At tinatrato niya rin na maayos yung mga katrabaho niya, professional siya, minamandi yung trabaho niya. So, talagang he deserves everything that he's getting right now. Kasi totoo lang siya. He doesn't pretend to be someone he's not. Hindi siya nagpapahot. He's just being himself. So, ano nangyayari? Dahil binibigyan niya ng sinseridad ang mga tao, binibigyan niya ng pagmamahal yung mga tao at ang trabaho niya, yun din ang bumabalik sa kanya. Swerte ko lang na nagkaroon ako ng chance na makatrabaho si Lloyd. At nirequest ko talaga si Lloyd na makatrabaho. Nag-antayan kami actually. Pero iba talaga yung charisma at ang charm na siya na yung nakikita ko na dramatic actor. Pero pag pina-comedy mo, pina-romcom mo, effective. Si Lloyd kasi nandiyan yung support niya talaga. Hindi ko makakalimutan na ano yung audience on the believers. Parang kailangan kinigyan ako siya. So mahilig siya mag-surprise. Mag-surprise na ako. Meron siya talagang props na mas i-feel. Nakagano talaga siya. So, yung mukha ko nagulat ako, parang gano'n. So, iba-iba siya mag-alaga talaga. Pag may ginagawa siya, sinasapuso niya, kaya hindi mahirap para sa amin yung leading lady niya na makarelate agad dun sa character na pinaportray namin dahil sa musal. Si Lloydie, as always, napaka-professional, napaka-galing na actor. Nice siya sa lahat ng katrabaho niya sa set. There was one time na masamang-masama na yung pakiramdam niya, may sakit siya, pero talaga nag-shooting siya, talagang ginawa niya yung best niya para maituloy yung eksena, para maging maganda yung eksena. At yun yung hinangaan ko sa kanya, lamdam na ng mata niya, ang tamlay-tamlay niya, malamig yung mga kamay niya, pero alam mo yung, go! Gawin natin, tatapusin natin to. Well, Lloydie, you know how much I love you. And you are not loved just because magaling kang umarte. Sinabi ko na to sa'yo before. Mahal ka namin kasi nakikita ka rin namin paano magmahal. Alam namin kung paano magmahal mula sa crew, sa staff. Ang staff dyan, parang niya rin pamilya. I will always be here, Lloydie. I will always be here for you. Maraming salamat for all the understanding. You know that you are so special to me. Sa aming lahat, mahal ka namin. At I hope na magpatuloy ang ating magandang working relationship and also our friendship. Congratulations sa lahat ng achievements mo, and I'm a big fan. Sobra ka talagang magaling at gwapa. Ngayong hapon, the actor, the Miggy Montenegro we all fell in love with. Controversial confession from the John Lloyd Cruz. Live, The Buzz, exclusive. Pagkatapos
pagkatapos mong mapakinggan lahat ang sinabi ng mga taong nagsalita sa PTR, anong next? Grabe, it's an emotional day. It is. Oo, masyado. Love you, Lord! Intrusive, but tinitingnan ko pa lamang yung mata, yung very emotional. Realize mo parang, wow, may ginawa ko lang. Ganun pala yun. Iba pala yung... Hirap nito ah. No, minsan kasi, iba yung tingin mo sa sarili mo. Parang iiyak. Ba't parang iyak na nga. Tapos, ibang tao pala. Okay ka naman pala. Galing. Galing. It makes you appreciate yourself. Sorry! Wait lang yan. I'm not also very comfortable about this. But tama. Oo. Minsan may mga pagkakataon sa akin. May problema siguro yan. Iba lang ang ating tingin sa sarili natin. It takes voices of others actually to affirm, to validate. Na, Pero gusto ko sa hindi ko sinatambuan niya. di ba? And the job can be tiring, can be tedious. Sa lahat na gusto Saka ko at times, it can Tapos siya na rin change you. It can make you a not so better person. No, it's a challenge eh. But pagkatapos ng lahat, and then okay na. Tapos yun yung kailangan gawin. Tapos, sama-sama kayo ulit, and then okay na. Part of the journey. Like, palagay ko part of the journey. Yung parang hindi mo talaga alam. Because people na nagmamasid sa ating pag-uusap ngayon may say, wow, with this success, you know, may lows pala. Alam mo yun? Because this is the thing that people who are not in the celebrity business don't understand. Yeah. Oo. Na sinasabi ko madalas, ang lungkot sa ordinaryong tao is malady sa mga taong in the public business. Ang joy is euphoria. Iba yung, di ba? Iba yung level. Dahil pinapanood ka, binabalidate ka, nagugustuhan ka, hindi ka nagugustuhan. And you are right. May mga panahon na naniniwala ka minsan sa sarili mo. Di ba? And may mga pagkakataon na hindi maganda. Lloyd, dito na naman. Very special love. The very first time the idea was brought up to you, 5 years ago, ano yung naging reaction? Tapos parang by accident eh. Hindi naman sinasadya eh. If I remember it correctly, hindi naman talaga dapat yun ang gagawin ko. I was supposed to do a movie with another leading lady and then hindi pwede. So sabi nila, ito na lang, gawin natin to. Okay. Ang sarap dahil again, ito isang pruweba that some of the best things that happen are not actually planned. Correct. Di ba? They happen. Correct. They happen. Kanina lang, hindi ko na maiwasan itanong ko sa'yo kasi paulit-ulit, it's not because it's the title of the movie, but of course we're using it. It takes a man and a woman. It takes John Lloyd, di ba? Sabi ni Direk Cathy, even Sarah. When they say that, it takes John Lloyd, and I will also say this, it takes John Lloyd to be able to perform some characters. I mean, as an actor, as a professional. I mean, that pressure. Oo, because ang dami dyan eh. Ang dami dyan na talagang yung tunay na mahuhusay at tunay na dedicated at talagang magaling. Minsan nga, madalas nahihiya ako pagka nakakasama ko yung talagang mga tinitingala sa larangan ng pag-arte. Diba? At na para sa'yo, sa standards mo, eh, sila talaga yung talagang magaling para sa'yo. But, minsan, syempre, kapag yung ibang tao ang nagsasabi, alam namang sabihin mo, hindi po ang bulahin. Magpapasalamat ka na lang. Salamat. But, it inspires me na next time, I'll do better para maabot ko kung ano yung sa tingin ko ay nararapat. But it takes a lot of humility to be able to assess. Ito nga, kasi napakaingay. Diba? There's so much clutter around you. So people,
you can drown doon sa lahat ng salita, halimbawa na pinaparating sa'yo. And it takes a lot of maturity, a lot of level-headedness para ma-apply mo sa sarili mo. And I think one of the best things about you, Lloydie, is the fact that to this very day, I've done so many interviews with you, pero kahit kailan, hindi mo ipinaramdam sa akin na this is genuine. Na alam mo kung gaano ka kahusay, even if we think you are the most brilliant actor of your generation. You've always resisted to that idea. Ganito lang, Lloydie. Itong It Takes a Man and a Woman, importante ito sa aming mga taghaan. Kasi ako kinikilig talaga ako kinig at line. Hindi lang ako, pero milyon-milyong mga tao na nanonood kayo sa aming pag-uusap. Number one, this can be your last team up, and people are saying that this may be the last installment of the franchise. It Only Takes a Man and a Woman, which means that this can be the last time you will be working with Sarah Geronimo. Why is she one of, parang I get this feeling that she's one of your most favorite leading ladies. I get that sense. Pag napanood ba ang pelikulang ito, magseselos ba si Angelica Panganiban? And with all your success, you know, the sense that I'm getting now is, it can be tiring. Not that you're not grateful, pero pwedeng nakakapagod. In your press conference earlier today, you were talking about early retirement. Lahat ng ito, mga kaibigan, sasagutin at pag-uusapan sa pagbabalik ko lang. Yes, Lord. Love you. Love. Hi, John Lloyd! Hi, John Lloyd! John Lloyd. During live po, pakitanggal po yung mga vlog. Sige, ngayon pwede pa. Wala kayo ngayon. Naya kayo, ba't naya? Jano. Solo. Kaanak ka ba? Solo din. Okay na. Lloydie, putol. Putol eh. Sige na, please. 1, 2. Yan. Lang, wala pa. Oo, iniwanan na kita. Pinagpalit na kita. Daya ka talaga. Lloydie. Regards daw, sabi ni Gwen. Regards daw, sabi ni Gwen sa kanjen. Regards to. Naya. Gusto niya. Oy, kanibal. Mawala. Ito na si Blue. Same to you. Makaaway dito ka na nakita sa'yo. Pinakamagaganda. Ito mo yung bobo! Ito po yan. Hi, John Lloyd. John Lloyd! Ingat! Parang mabigay na. Paano mabibigay ng kabarda? Ngayon sa ngayong gap ba? Akin na magbigay ba? Bigay mo na ako. Makadami ang dami na tao. Ayaw ka muna.